Amen. So, pagpapalang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. At muli namiss ko po kayo, no? Yung ating pong huling usapin pa last June, June 13, about shepherd po, the good shepherd po. Kundi po yung ating tunay na pastol, ang ating Panginoong Jesus. So ngayon po mga kapatid, narito pong muli tayo para mag-share o magbulay-bulay ng salita ng Diyos na kung saan ano naman po ba ang kayang may papakain sa atin para sa spiritual natin pamumuhay, yung ibibigay po na mensahe ngayon ng ating Panginoong Diyos. At wala pong iba, doon po natin makikita sa gospel po ng ating Panginoong Jesus. So, manalangin po muna tayo at muli, Ama po namin dakila na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos namin mula po hanggang po sa ngayon at patuloy po kitang dakila. Pinasalamatan sa pangalan po ng Ipes Krus ng Pagligtas. Ngunit Panginoon, patuloy na samahan po yung Panginoon at ngunit nais po namin Panginoon na linisin ang puso at isipan Panginoon na sa ganun malaya po kami na makakaharap po sa inyong paanan sa oras na ito at sa iyong harapan. At patuloy na kung anong Panginoon nagawang kasalanan, ganun po sa mga nagkasala sa inyo, pinapatawad ko po sila o Diyos ko. At gabayan po kami, Panginoon, yung banal na Espiritu, ang iyong pangalan po maitaas, hindi po ang inyong lingkod. Gamitin nyo lang po bilang daloy na ipong banal na salita. At ang lahat ng ito, sa ilang po namin at dalayan ko rin po mga karirito, po yung puso at isipan nila, Panginoon, na kumilos ko po sa buhay nila, Panginoon Lord. At sa ilang po ang pinamataas na puri pagsamot pagdakila sa pangalan po ng Ipes Krus ng Tagabaligtas at tulas sa ang gabayan naman ng Espiritu Santo. Amen. So muli po mga kapatid, narito po muli tayo ngayon para magbulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Diyos at makikita po natin yan doon po sa kung saan sa salita lang po niya, no, ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung ako po ang tatanungin niyo mga kapatid, sa sarili ko lang pong opinion ang talaga pong nakompleto po ako sa gospel po ng ating Panginoon sa Kristo kung saan po yun po ay makikita natin sa New Testament lang po, Panginoon. Ay mga kapatid. Pero hindi lang po porket sa gospel lang po niya, pero hindi naman niya po pinawawalang bisa ang salita ng Diyos, ang kautusan po na mula pa. Dahil kung talagang titingnan natin, mulat po na pa nandiyan ang ating Panginoon Kristo. Bago pa lang lalangin itong mundo ay nandiyan ang ating Panginoon Kristo. So ayun po ang ating pagbubulay-bulay. Pero hindi po yun part lang po yun ng ating pong At salamat po ulit sa mga nag-like and share dun po sa ating pong huling mensahe. Actually, hindi mensahe, huling pag-aaral na salita po ng Diyos about the true shepherd, the good shepherd. Tapos, yung tunay na pastol na sinasabi. So, ngayon naman po, ang katanungan po muna natin dyan. Ano po ba masabi natin sa self-interest? So, yun po yung bagay na dapat po malaman natin. At kung titingnan po natin yan sa dictionary po ay yung self-interest ay may kita po yan sa sinasabi dyan na one's own wishes is a self-interest. Ito yung kay devotion tapos isa pa, a devotion is a deep love, loyalty. So yung kumbaga sa kung anong wishes mo sa sarili mo, yun yung talagang para sarili mo, ginugusto talaga natin yan. Yun po yung self-interest na sinasabi. So, ngayon ang ating pong teksto ay makikita natin sa Mark chapter 15 verse 9 to 11. Ito po yung makikita natin sa Mark 15 verse 9 to 11 mga kapatid. Sabi po dito, ang ay pong binabasa pong muli mga kapatid ay NIV. Ayan po. Holy Bible NIV. So, yun po yung mas paborito ko po itong basahin mga kapatid. Sinabi po rito sa verse 6 to 15, Mark 15
chapter 15 verse 6 to 15. Ang sinasabi niya po rito, "Now it was the custom of festival to release a prisoner whom the people requested. A man called Barabbas was in a prison with the insurrectionists who had committed murder in the uprising. The crowd came up and asked Pilate to do for them what he usually did. 'Do you want me to release to you the king of the Jews?' asked Pilate. I know, knowing it was out of self-interest that the chief priest had handed Jesus over to him, but the chief priest stirred up the crowd to have Pilate release Barabbas instead. And what shall I do then with the one you call the king of the Jews?" Pilate asked them. "Crucify him," they shouted. "Why? What crime has committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him." Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. So, yun po yung ating pong binabasa. Ito po ay makikita natin sa Mark chapter 15 verse 6 to 15. So, ano po yung una nating nakikita doon, mga kapatid? Ano po yung unang dapat na ipahayag sa atin doon? So, ang bigyan po muna tayo ng ano po muna natin yung story, no? Yung nung mga panahon po na ngayon, nung mga panahon po noon, sa kapanahon po ng ating Panginoong Jesus, hinuli na po siya doon. Tapos dinala na po siya, dumating na po sa punto na pagkatapos siya litisin, dinala na po siya doon sa isang gobernador na kung saan si Pilate sa Romans. Actually, siya yung pinakamataas doon pagdating sa mga ganitong akusasyon, ano. Tapos hanggang sa dumating yung panahon, dumating yung time na merong nakikita si Pilate o si Pilato tungkol po kay Jesus, or siguro nakikinig niya, napakinig niya, at actually meron sa kanya, nakausap niya nakausap niya yung kanyang asawa, nagkaroon ng pangitain dito tungkol sa ating Panginoon Kristo, na kumbaga sa pinakita doon na talagang ang dadalhin sa kanya para litisin or bigyan ng hatol ay walang kasalanan. So, isa yon, at isa pa, nakita na rin balita na kasi si Jesus Christ ng mga panahon na talagang siya ay talagang napakabuting tao, wala siya ibang ginawa kundi ang gawin ang kalooban lang ng Diyos, at kinikilala na rin siya na nagkakaroon siya ng nagagawa niya mga bagay na bago pa sa kanila. Kumbaga sa bago nilang natutuklasan. So, yun po yung kahalagaan nung ating pong history, no? Yun po yung sinasabi doon na hanggang sa nilitis na ang ating Panginoon Kristo, at sino po ang nagdala doon? Yung high priest sa Sanhedrin, or yung mga veterano sa kaalaman ng law about Moses. So, ito po yung dinala na po siya doon hanggang sa dumating yung panahon na tinanong niya, kasi nung time po na yun ay talagang meron po silang gawain doon na kapag pesta po na sinasabi, na nabanggit naman po natin dyan, ay merong pinapakawalan na isang kumbaga sa nahatulan na o nabilanggo. At yun po yung nakaugalian nila noong mga panahon na yun. So hanggang po sa dumating yung time na magkaroon na po ng pagpipili kung sino po yung palalayain, pinagpilian po. Ang sinasabi ritong King of Jews na sinasabi, si Jesus Christ po yun yung tinatawag nila. Kasi yun na po yung pagkakaalam na talagang ipinamamalita na sa buong lugar na yon, na kung saan dumating na yung hari ng mga Hudyo na sinasabi.
So ito po yun yung ating pong pinagbubulay-bulayan. Kaya kasi nga, yun yung pag-asa na lang ng mga tao noon na kung saan ay ito na yung naririnig na nila, prophecy, at saka isa pa yung mga inaasahan nila na talagang makapagliligtas or bibigay sa kanila ng yung bang, kasi yung mga tao noon ay talagang hirap ng mga tao noon, talagang napakahirap. Kumbaga sa talagang sila yung, kasi yung mga panahon na, although na maano naman sila sa mga pananampalataya, kaya nga ang hinahanap nila yung talagang darating. So yun na nga ang pagkakaunawa ng iba at talaga pagkakalam ng iba na talagang dumating na talaga, tsaka dumating na yung hari na talaga magliligtas sa kanila or magkakaroon ng pagbabago doon sa lugar na yun. So yun na po yun mga kapatid. So dumating po yung panahon na dinala na po siya kay Pilate o kay Pilato, at yun na nga yung hatol ni Pilato na kung saan tinanong niya pa to si Jesus Christ. Tinanong niya pa si Jesus Christ na ipaliwanag niya. Pero kung talagang babasahin niyo po yung gusto ko po kayo magbasa niyan, makikita niyo po yan doon sa Mark. Actually, yun, 4 na gospel po yan. Yun nangyari po diyan kay Jesus Christ na bago siya hatulan na may pako sa krus. So, mula po kay Matthew, Mark, Luke, at saka naman po nakikita natin diyan doon sa kay Juan sa dyan, kung paano po na ipako o nahatulan na maipako sa krus ng ating Panginoon Kristo. So ano po yung ating pinag-uusapan dito mga kapatid? So makikita po natin yung ating pong main topic dito is yung nakita po natin doon, yung main point po natin, yung self-interest by the chief priest to Jesus Christ. Tapos the chief priest accused many things sa ating Panginoong Jesus. At sumunod po doon yung the people requested a man called Barabbas. Yun yung request ng mga tao. So ang akin pong ginagawang video ngayon ay nasa 12 minutes na po mga kapatid. Ito po yung ating pong part 1. So isa lang po itong pagpapaliwanag tungkol po doon sa atin pagbubulay-bulayan o binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na mensahe dito po sa kanyang salita. So yun na po mga kapatid. So doon po muna tayo mga kapatid mag-focus sa sa self-interest po ng chief priest. Ano po yung ginawa ng chief priest doon? So wala, kung makikita po natin diyan, wala siyang ibang ginawa, kundi wala silang ibang ninais or wishes na sinasabi, kasi nga self-interest, it's a one's own wishes na sinasabi is a self-interest or a devotion So yun po yung gusto ng mga high priest o yung mga veterano sa salita ni Moises, sa law of Moises na sinasabi rito. Wala silang ibang ninanais na talagang i-crucify si Jesus Christ. Talagang patayin. Kumbaga sa pero doon sa binanggit, crucify talaga. So hanggang sa dumating yung panahon na anong ginagawa ng high priest dito? Doon sa crowd ng mga panahon na yun, kasi marami nag-iipon-ipon. Pag sinabi nga pepesta, ito yung parang dispiras na sinasabi rito na o kaya bago magpesta, talagang yung mga tao nandyan, talagang in-expect nila yung ganitong pangyayari. Kaya dumating yung panahon ng maraming tao nun. So isa itong high priest na nag-udyok o nagsabi sa mga isinigaw nila na talaga i-crucify si Jesus of Nazareth, sabi niya sila or King of Jews. Yun yung kanyang inudyokan na yung mga tao para lang ipapako. Tapos sino yung tinanong sila ni Pilate, sino ang gusto niyong palayain ko? Actually Jesus din ang pangalan nito Si Barabbas ba o ang hari ng Hudyo, ang hari ng Hudyo. Tapos ang na-request dito ng mga tao, nakita naman natin doon sa binasa natin. Wala silang ibang request kundi si Barabbas. Samantalang si Barabbas ay talagang nahatulan na talagang ang ginawa nito ay sinasabi dito sa verse 7, a man called Barabbas was in prison with the insurrections who had committed murder. So, ito si Barabbas ay talagang meron na talaga siyang ginawa. Kaya ang ginawa niya, ang kanyang kasalanan ay pumatay.
So ngayon, ito yung kanilang ni-request. Tinanong nila kung sino palalayain dahil nga nakaugalian nila. Ang pinili pa nila, ito si Barabas, kaysa sa ating Panginoong Jesus. So yun po, part 1 po ito at magkakaroon po tayo ng part 2 mga kapatid.